Isang pagpalang araw po sa bawat isa. Brother Rajan Garing po, isang mangangaral po ng salita ng Diyos from Good Shepherd Baptist Church. Purihin po ang Panginoon sa panibago na naman po nating pagkakataon upang mag-aral po ng kanya pong mga salita. At ngayon pong pagkakataong ito, ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay isang topic mula sa isang talata na ika nga po ay pamilyar na pamilyar ang napakaraming mga tao. At yan po ay ang golden verse daw po ng Bible. Yan po ay ang John chapter 3 verse 16. Ano po? At basahin po natin. Sabi po sa English version, King James, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Ulitin ko po, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Salamat po sa Panginoon. Ang ating pong pag-aaral ngayong pong araw na ito ay pinamagatan ko pong The Amazing Love of God. Na po, sa ating pong pag-isimula as part of my introduction po mga kapatid, alam niyo po, pag po tayo ay may nakitang, imagine po natin ito. Isang hari o kaya naman po ay leader or president or kahit mayamang tao na kilala at talagang napaka-successful. Sila, yung mga taong yan na ika nga po ay prestigiyoso na mga tao. Just, can you imagine them, halimbawa? Kung halimbawa lang makita nyo sila ay naglilinis ng CR. Ano po? Hari, naglilinis ng CR. Presidente, naglilinis ng CR. Mayaman at successful na tao, naglilinis ng CR. Ano po? At halimbawa, ginagawa nila yun ng masaya, ginagawa nila yun talaga ng buong puso, talagang sila tuwang-tuwa sa kanilang ginagawa. They enjoy it. Ano kaya maging reaksyon ng maraming mga tao? Well, usually po, naging reaksyon po ng mga tao ay ganito. Wow! Nakakatuwa naman. Nakakamangha naman. No? Talaga namang kahit gano'n siya kataas, kahit gano'n siya ka-successful, ay ika nga'y gumagawa siya ng mga gawain na ika nga ay pangmababa lamang. Ano po? May katuwaan, may kagalakan, may ika nga'y nakakagalak. Ano po? Well, pero alam niyo po kung totoo, sila naman po yung mga tao din lamang. Ano po? At sila po, bakit naging big deal kasi sila po ay naglilinis ng CR ay dahil lang sa katotohanan, may mataas silang posisyon. Tama po? Pero, kung tayo po ihanga na doon, eh bakit po doon sa katotohanan na yung hindi lang basta hari, kundi hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang bigawa ng buong universe na ito, nung siya po ay nagpakababa at talagang namatay para po sa mga tao. Meron din ba tayong ganong uri ng paghanga? Meron din ba tayong ganong uri ng pagkamangha at pagkatuwa sa ginawang iyon ng ating Panginoon? Yan po ay isa sa mga dahilan kung bakit nais ko pong pag-aralan natin ang topic po na ito, The Amazing Love of God. Una, ating pong hati-hatiin ang talata. Ano po? Unahin natin ang unang bahagi. For God so loved the world. For God so loved the world. Alam niyo po mga kapatid, ang bibigyan pansin natin diyan ay yung so, love. Hindi lang po basta inibig ng Diyos ang mga tao o mundong ito. Ano po? Kundi inibig niya ito ng gayon na lamang. Nang gayon na lamang. Kaya ang una po nating puntos sa bahaging ito, why God's love is amazing. Because una, it is a superb love. It is a superb love. In a superlative degree, hindi lang basta love, kundi may mataas na antas ng pag-ibig. So, love the world. Talagang inibig, gayon na lamang inibig ng Panginoon. At minsan po ang salitang pag-ibig o love ay masyado nating nami-misuse o nagagamit na lamang sa kung saan-saan. I love milk tea, I love coffee, I love Philippines, I love Batangas, I love yung school na kung ano man yung universities meron kayo, ginagamit natin yung salitang love. Pero paano natin nasusukat kung ano ba talaga ang antas ng pag-ibig? Well, isa po sa mga sukatan natin ay ang layo ng umibig sa inibig. Ang layo ng inibig sa umibig. Kaya tingnan natin, sino ba itong umibig? Ang umibig po, syempre, sabi dyan, for God so loved. Ang Diyos po ang nagmahal, ang Diyos po ang umibig. At tingnan natin kung sino ang Diyos na ito. Sabi po na Isaiah chapter 40, verse 28,
Hindi mo baga naalaman? Hindi mo baga narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang winalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man, walang makatarok ng kanyang unawa. Pansinin natin ang talatang ito. Makikita na agad natin diyan sa talatang yan kung gaano kataas, kung gaano kalakas, kung gaano napakamakapangyarihan ng Diyos na ito. Na ang sabi nga po ng ating pong pag-aaral sa bahagi pong ito ay talaga namang pong walang makatatarok ng kanyang unawa. Walang makakaunawa sa tindi at taas ng Diyos na ito dahil siya po ay pang walang hanggan. Mga minamahal. Hindi siya napapagod, wala siyang kinakain talagang. Siya po bilang pinakauna sa lahat. At siya'y nandyan. Wala pang simula, nandyan ang Diyos. Wala pang time, wala pang lahat. Ang Diyos ay nandyan na. Siya ang pinagmula ng lahat. Siya'y walang hanggan. Siya ang may kapangyarihan sa lahat at nagmamay-ari sa lahat at pinakamakapangyarihan sa lahat. Nakulang pa po ang mga salita para describe ko ang kataasan at kalakihan ng Diyos na ito. Ano po? Ngayon, yan ang umibig. Ang taas, no? Ang tanong, sino yung inibig ng mataas na ito? Well, tingnan natin kung sino yung world na yon. Mga taong tinutukoy dyan. He loved the world. At ang mga tao, ayon po sa same chapter ng book na yon, Isaiah 40, verse 17, tingnan naman natin kung ano ang halaga ng tao pagdating po sa kung ano ang description ng Bible. Sabi po ng Bible, Isaiah 40 verse 17, lahat ng mga bansa ay parang walang anuman sa harap niya, nangabilang sa kanya na kulang kaysa wala at walang kabuluhan. Mga kapatid, mga minamahal, mga kaibigan, kung ating daw pong titingnan ang halaga ng tao, in perspective po, sa kung ano ang pagtingin ng Biblia dahil sa kanyang pagiging makasalanan at pagbagsak at karumihan, ang sabi ng Bible, sila'y kulang pa sa wala. Wala, tas kulang pa. Negative ang value ng tao in terms of halaga dahil sa kanyang mga kasalanan at walang kabuluhan. Wow. Tingnan pa nga natin ang isang talata na sinasabi ng Biblia. Mga Awit chapter 62 verse 9. Tunay na walang kabuluhan ang mga taong na may mababang kalagayan. At ang taong may mataas na kalagayan ay kabuluanan. Ano tinutukoy ng Bible dyan? Yung mababang tao, walang kabuluhan daw yan. Yung mataas na kalagayan, kalokohan lang yan. Bakit? Kasi kahit mayaman ka at may pera ka, ang sabi ng Bible, mababa pa rin ang iyong kalagayan. Kasi nungalingang may mataas. Ang tao, mayaman man, mahirap, parehong nawala na yan ng halaga. At sabi nga po nung sumunod na phrase ng talata, sa mga timbangan, mayaman, mahirap, lahat na ng tao, ay isasampa sila. Sampa mo daw sila sa isang timbangan. Ano po? Ano sabi? Di ka timbangan, ganyan. Ano po? Isampa mo daw silang lahat sa isang timbangan. Silang magkakasama. Ayan ang sabi, ay lalong magaan kaysa walang kabuluhan. Nandito ang lahat ng mayaman, mahirap, at mga tao, naglalang, maganda, at kung ano naman sa lupang ito. And then nasa kabila ay walang kabuluhan. Ano daw sabi? Sila daw ay mas magaan pa sa walang kabuluhan. Ano ibig sabihin na? Mas may value pa ang wala kaysa sa mga tao. Why? Kasi nung sila nagkasala, talagang bumagapak ang value ng tao. Bumagapak po ang value ng tao. Kaya naman mga minamahal, ating tingnan mabuti. Mas ma-appreciate po kasi natin ang salitang pag-ibig pag nakita natin ang layo ng umibig sa inibig. Di ka minsan mas natutuwa tayo pagka halimbawa Prince Charming, mayaman, hari, umibig sa isang mahirap. Mas romantic yun sa mga tao. Tama po? Mas romantic yun. Parang wow, grabe, nagkatagpo ang langit at lupa. Sabi nga ng mga matatanda. Tama? Pero pag tinanong po kasi ninyo, ang Prince Charming na yon, pag tinanong nyo siya, bakit mo inibig yan? Mahirap lang naman yan. Anong sasabihin niya? Sasabihin niya, kasi may nakita akong maganda. Kasi ganito siya. Kasi ganito siya. May nakita siyang ayos at maganda sa taong yun. Kaya niya inibig. Pero pag tinanong natin ng Diyos, Lord, ano pong nakita niyo sa tao? Kaya mo siya inibig. Well, alam niyo po ang nakita ng Diyos. Actually, nakita niya ng Diyos, hindi maganda. Sabi kasi ng Genesis chapter 6 verse 5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Wow, masama pa ang nakita. Yun nga po, mas lalo mong ma-appreciate ang pag-ibig na ito ng mas matindi. Ano po? Kung kahit walang nakitang maganda, mahal pa rin. Kaya naman ang pag-ibig ng Diyos, superb love. God's love is a superb love. Pangalawa, that He gave His only begotten Son. That He gave His only begotten Son.
Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Well, alam niyo po, halimbawa lang naman, hingin ko ang pera nyo, hingin ko ang gadgets nyo, sasakyan nyo, bahay nyo. Hingin ko. As in talagang hingi. Pag hiningi ko at binigay nyo, akin na. May makakagawa po bang tao na makapagbibigay ng kanyang lahat-lahat sa akin nang wala nang balikan? Ano po? Rahil wala. Pag tinanong ko naman kayo, yung bang pera, yung bang bahay, kotse, tsaka gadgets, yun ba ang pinakamahalaga sa inyo? Di ba hindi? Mas mahalaga ang mga mahal sa buhay. Tama? Mahalaga ang buhay. Ano po? Mga minamahal. Yun ang mas mahalaga. Di mas lalong hindi niyo kayang ibigay. Yun nga pong hindi pa pinakamahalaga, ang hirap ng ibigay ng basta. Ano po? And what more, yung pinakamahalaga sa inyo, ang ibigay nyo. And yet makikita natin sa talatang ito, sa John 3:16, na minahal ng Diyos. Minahal ng Diyos ang tao. At hindi lang yun. Ibinigay pa niya ang pinakamahalaga sa kanya. At yun ay ang kaisa-isa niyang anak. Kaisa-isa niyang anak. Ibinigay ng Ama ang anak niya. Para kanino? Sa mga tao bang karapat-dapat? Hindi. Sa mga tao walang kabuluhan. Sa mga tao mababa pa at kulang pa sa wala. Sabi ng ating pinag-aralan kanina. And yet, nagawa ng Ama na ibigay ang kanyang anak. Kaya naman, ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, it is a sacrificial love. Kaya naman, amazing ang pag-ibig ng Diyos ay dahil po, mga kapatid, ito po ay sacrificial love. Pag-ibig na nagsasakripisyo. Yan, tanong. Ano bang purpose ng pagbibigay ng Ama sa anak? Sabi mo natin yung quotation na to, you can give without loving, but you cannot love without giving. Sabi po na isang quotation, talagang ang Diyos po'y nagbigay para ipakita ang kanyang pag-ibig. Hindi lang niya basta sinabing, I love you. No. Mayroon siyang ibinigay. At ipinakita at pinatunayan niya ang pag-ibig na ito sa pagbibigay ng kanyang bugtong na. Ang tanong, bakit? Kasi po mga kapatid, mayroon pong hukuman na naghihintay sa kabilang buhay. Kung paano tinakda sa mga tao mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kasi mga kapatid, ang buhay may katapusan. At pagkatapos ng buhay ay may paghuhukom. At sa hukumang yun, medyo nakakatakot po dahil ang huhukom dyan ay ang Diyos, mga kapatid, na matuwid at galit araw-araw, sabi ng mga Awit chapter 7, verse 11. Galit araw-araw ang Diyos na ito. Ano po? Ang hukom na huhukom sa atin, mga kapatid, ay galit. Ngayon, hindi tayo basta pwedeng patawarin ng Diyos. Isipin niyo po, base sa nabasa natin kanina, na dahil sa ating mga kasalanan, ay tayo naging walang kabuluhan na. Sabihin, ganun katindi ang mga kapasawayan na ating nagawa to the point ang Diyos po ay nadismaya na po sa atin. Kaya nga po sabi ng Nahum chapter 1 verse 3, ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at dakila sa kapangyarihan at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Ibig sabihin, ano ibig sabihin niya mga kapatid? Ang Diyos ay matuwid na hukom at kailanman hindi siya gagawa ng maling desisyon. Kung tayo'y guilty. At hindi pwedeng basta pa walang sala ang makasalanan. Ganyan po katindi. Kung alam niyo po, ngayon, pag naramdaman niyo yan, mga kapatid, yung tindi ng ika nga po ay bigat ng consequence ng ating mga kasalanan sa kabilang buhay, makikita ninyo na kaya pala ibinigay ng Ama ang anak ay dahil sa katotohanan ito. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8, sapagkat ang isang tao'y bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga has mamatay. Anong tinutukoy dyan? Para daw po sa isang taong matuwid, bahagya na, hagya ng may mamatay. Handa ako mamatay para sa matuwid na yan. Kukunti daw po Doon naman daw po sa taong mabuti, sabihin, tumutulong, magandang ugali, marahil may mamatay, may mga has mamatay. May mga has mamatay para sa kanya. Ayan, tanong, kung sa matuwid at saka sa mabuti, hagya na daw na may mamatay. Ayan, tanong, para sa isang taong makasalanan, meron kayang handang mamatay para sa isang taong makasalanan? Well, ang katotohanan po, meron po. Merong handang mamatay para sa isang makasalanan. Lugtungan natin yung verse na yon. Romans chapter 5 verse 7 and 8. Sabi po doon sa basahin po natin ng buo. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga has mamatay. Datapwat, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin.
Wow. Kahit mga makasalanan. Kaya pala ibinigay ng Ama ang anak para siya ay mamatay para sa mga makasalanang tulad mo at tulad ko. Ganyang katindi ang pag-ibig ng Diyos. Nagsasakripisyo. Ano po? Ngayon, pangatlo, that whosoever believeth in Him should not perish. Ngayon, napag-usapan natin kanina, yes, namatay si Jesus Christ para sa mga makasalanan. And so what? Bakit? Bakit? Yes. Kaya pinadala para pala mamatay para sa mga makasalanan. Eh, sunod ng bakit din? Ba't kailangan niyang mamatay? Ba't kailangan niyang mamatay? Well, mga kapatid, kasi po, God's love is a saving love. Pag-ibig na nagliligtas. Na kung sino man daw pong sasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay hindi po mapapahamak. Ibig sabihin, merong kapahamakan na naghihintay po para sa mga makasalanan sa kabilang buhay. Meron po, mga kapatid, merong isang nakakatakot na katotohanan. Doon sa sinasabi kong paghuhukom, pag nahukuman ka at guilty ka, mga kapatid, merong kapahamakang naghihintay. Kasi sabi nga po, what shall it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul? Anong kwenta na mayaman ka? Anong kwenta na tagumpay ka kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak sa lugar na ito? Sabi ng 1 Corinto 6:10, o hindi ba ganun yung nalalaman ng mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos, wato yung padaya, kahit ang mga mapakiapid, niya mga mananamba sa Diyos-Diyosa, niya mga mamangalunya, niya mga nang bababae, niya mga mapakiapid sa kapwa lalaki ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Apocalypse 21 verse 8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang naglilinga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya kailangang mamatay ng ating Panginoong Jesucristo ay dahil kailangan nating maligtas sa apoy ng impyerno. Kaya nga hinihingi po ang ating pananampalataya that whosoever, kung ang sino man daw pong sasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay hindi mapapahamak sa apoy ng impyerno. Opo mga kapatid, opo mga minamahal, yan po ang kailangan nating maintindihan. Ang katotohanan na kaya si Jesus Christ ay bumaba dito sa lupa at namatay sa krus ng Kalbaryo upang kung sasampalatayanan mo siya, binayaran niya kasi ang iyong kasalanan sa krus. Siya ang nagbayad doon, siya ang naghirap doon. No, talagang kanyang tinubos tayo sa mga kasalanan natin. At ang hinihingi lamang niya sa iyo ay ang pananampalataya mo, ang pagtitiwala mo na ang kasalanan mo ay binayaran na niya sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Kaya nga may mga talata tayong ganito. Sabi nga ng Romans chapter 5 verse 9, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. Alam niyo ba sabihin ng inaaring ganap? Inabsuelto, pinatawad, pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo. Talagang kinailangan si Jesus ay mamatay sa krus, dumanak ang dugo dahil yun po ang banal na dugo ng kordero na naglilinis ng kasalanan ng sanglibutan. Ano po? Ayan ang sabi, inaring ganap, pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mangaliligtas tayo sa galit ng Diyos. Alin yun? Impyerno. Sa pamamagitan niya. At yun po ay si Yesu Cristo. Si Yesu Cristo. Sa talata pa, sabi po ng unang Thessalonica chapter 1 verse 10, at upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit, na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Yung mga, tingnan po ha, past tense na, nagligtas. Kasi yung pong mga nanampalataya sa ating Panginoon ay meron na pong katiyakan na sila po ay iniligtas na ng Diyos sa galit na darating, at yun po ay ang galit ng Diyos na naglalagablab na impyerno. Ano po? Kaya alam niyo po, napakadakila po ng pag-ibig na ito na inaalok sa atin ng Panginoon. Ito po yung nagliligtas. Ito po yung uri ng pag-ibig na hindi lamang ang pangako ay masaya ka, hindi lang ang pangako ay magiging tagumpay ka o pasisiyahin ka o madami kang mga regalo kung ano namang mga pangako. No, ito po yung uri ng pag-ibig na hindi lamang katawan mo, physical mo ang concern, kundi pati ang iyong kaluluwa sa kabilang buhay ay concern ng Diyos.
Ang problema kasi sa atin, ang tingin lang natin pag-ibig ng Diyos, yung blessing, yung mga material na ating natatanggap, pagsagot sa mga panalangin, pagbibigay ng pangangailangan, mga answered prayers. Ano po, hindi po yan ang pag-ibig lamang ng Diyos. Halos kahit naman po mga hindi naniniwala sa Diyos, nakakatanggap niyan. Pero yung pong uri ng pag-ibig na hindi lamang po hanggang lupa, langit, langit, kaligtasan sa impyerno. Yun po ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos. At uli, but have everlasting life. But have everlasting life. Huli, mga kapatid, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos, it is a securing love. Ito po yung uri ng pag-ibig na talagang meron kang assurance. Alam niyo po, ang Diyos po ay hindi paasa. Ang Diyos po ay hindi po nangako ng isang bagay at parang bibitawan na lamang po niya yon. No, mapanghahawakan po natin ang pangako at pag-ibig ng Diyos. Na kung sinabi niyang, mahal kita, gusto ko tang pumunta ng langit, di ka mapapamak sa impyerno, hindi na po mababago ang katotohanan iyon. Ano po? Pansinin po ninyo ang mga talatang ito. Secure na secure po tayo dito. Romans chapter 8 verse 1. Ngayon ngay, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Pag tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa bugtong na anak na si Jesu Kristo, ang pangako, wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Wala na. Hindi ka na hatulan. Hindi ka na darating pa doon sa puntos na kabado ka kung saan ka pupunta pag ikaw ay namatay. No, pag nanampalataya ka kay Jesus, ang sabi ng Biblia, wala nang hatol pa kung na kay Kristo Jesus ka na. Ano pa? Tingnan niyo po ang mga talatang ito. Napakagandang mga pangako. Hebrews chapter 10 verse 17. At ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasamaan. Ano daw sabi ng Bible? Hindi ko na alalahanin pa. Hindi naman sa parang nalimutan ng Panginoon. Tanda ng Diyos lahat. Pero ang puntos, kung bayad na, bakit aalalahanin pa? Kung binayaran na ni Jesus sa krus ang kasalanan mo, wala nang aalalahanin pa ang Diyos na kasalanan mo dahil bayad na nga ito at satisfied na sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Kaya hinihingi sa atin, pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya. Kaya nga po mga kapatid, pagtilinaw lang, wala. Kaya nga po, pansinin nyo na lang sa John 3:16. Ano po? For whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. In Him. Him, lalaki. Him, iisa. Jesus Christ lamang po, lalaki, iisa. Ang tagapagligtas. Hindi si Maria, hindi ang mga santo, hindi kung sino mga Poncio Pilato. Si Jesus lamang po ang kayang magligtas ng ating kaluluwa. At mismong sabi, mula sa kanyang bibig, sa John 14 verse 6, at sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, hindi kami. Sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi namin, hindi natin, ko. Sa pamamagitan ni Jesus. Hindi rin relihiyon. Hindi mabuting gawa. Hindi 10 utos. Sabi niya, sa pamamagitan ko. Si Jesus po ang tanging paraan para makamit natin ang everlasting life. Buhay na walang hanggan sa langit na bayan. Secure na secure. 1 Peter chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga makasalanan. Sa mga kasalanan. Hindi po mga kapatid, no? Sino gang namatay lamang sa krus? Sino gang naghirap? Sino gang nagbayad? Digat si Jesus lang. Bakit magiging daan si Maria? Bakit magiging daan ng mga santo? Bakit magiging daan ng relihiyon? Kung si Jesus ang nagbayad at nagbata, ibig sabihin siya ang tumubos. Siya ang paraan. Siya lang ang tanging daan. Ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo ay madala niya. Hindi lang basta sa langit. Ang buhay na walang hanggan ay tayo ay madala niya mismo sa Diyos. Sa Diyos. Ang langit po'y lugar lang. Pero ang puntos doon, sa presensya ng ating Diyos. Ano po? Basahin ko muli. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Salamat po sa Panginoong Diyos. Ano po? Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Konting review lang. Mga kapatid, bakit amazing ang pag-ibig ng Diyos? Una, for God so loved the world. God's love is a superb love. Pinakamataas, pinakamatindi na pag-ibig, superb love, that He gave His only begotten Son. Bakit amazing ang love ng Diyos? Because it is a sacrificial love. Sacrificial. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak.
Pangatlo, that whosoever believeth in Him should not perish. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagliligtas. Nagliligtas. May pangako ng kaligtasan ang pag-ibig ng Diyos, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. It is a saving lang. At uli, but have everlasting life. May security. Pag sa Diyos ko umibig at tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, iyak ang ating kawakasan ay maganda sa piling ng ating Diyos. It is a superb love, sacrificial love, saving love, securing love. That's why God's love is so amazing, mga kapatid. Amazing po ang pag-ibig ng Diyos. So dito po ako magtatapos sa talatang ito. Ephesians chapter 2, verse 4 and 5. Ngunit ang Diyos, palibasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Gamat tayo'y mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay, nakalakip ni Kristo. Sa pamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Mga kapatid, alam ko, sa pag-aaral natin ito, tuwa ka. Tuwa ka na mahal tayo ng Panginoon. Ano po? Ayan tanong. Yes, naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos. Pero napakalaking tanong dito, kapatid. Naranasan mo na ba? Tinanggap mo na ba? Baka hanggang alam mo lamang, pero hindi mo naman tinatanggap ang pag-ibig nito. Kasi kung tinanggap mo na ang pag-ibig nito ng Diyos, dapat may katiyakan ka ng langit. Kasi ang tunay na nakaintindi at tumanggap ng pag-ibig ng Diyos ay may tiwala na si Jesus ay namatay sa cross at binayaran ang kanyang kasalanan. Muli, maraming salamat sa biyaya ng kanyang mga salita at nawa, ikaw ay napagpala at nawa, pakatiyak ka ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po, purihin po ang ating Panginoon. God bless sa bawat isa po sa atin.